Kumusta mga kasaliksik? Sa likod ng mala-paraisong ganda ng Palawan ay nagkukubli ang isang kasaysayang halos hindi nabibigyang pansin. Ang isla, na kilala bilang last frontier ng Pilipinas, ay hindi lamang tahanan ng napakaraming likas na yaman, ngunit isa ring mahalagang bahagi ng depensa ng bansa laban sa mga banta mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyang panahon. Noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Palawan ay naging pangunahing target ng puwersang Hapon dahil sa estratehikong lokasyon nito. Sa panahong iyon, ang isla ay nagsilbing natural na depensa ng Allied Forces laban sa pagsalakay sa kanlurang bahagi ng bansa. Hindi malilimutan ang trahedya ng Palawan Massacre noong 1944, kung saan mahigit 150 Allied prisoners of war ang sinunog ng buhay ng mga sundalong Hapon sa pagtatangka nilang itago ang presensya ng base militar sa isla. Ang insidenteng ito ay naging simbolo ng matinding sakripisyo ng mga sundalo para sa kalayaan, habang ang isla ay nanatiling isang mahalagang base ng operasyon para sa Allied Forces. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy ang Palawan sa pagiging bahagi ng militarisadong depensa ng Pilipinas, lalo na noong panahon ng Cold War. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos, itinatag ang ilang mga base at outpost na naglingkod bilang listening posts para sa mga posibleng banta mula sa mga kalapit na bansa. Bagamat kaunti lamang ang opisyal na tala ukol dito, sinasabing ginamit ng mga Amerikano ang ilang bahagi ng Palawan bilang training ground para sa mga sundalo. Ang isla ay naging tahimik ngunit mahalagang bahagi ng depensa laban sa anumang posibleng agresyon mula sa ibang bansa. Habang patuloy ang pag-usad ng panahon, unti-unti ring lumitaw ang mga kontrobersya ukol sa presensya ng militar sa Palawan. Ayon sa ilang ulat, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ay nagbigay daan sa muling pagbuhay ng mga base militar sa isla, kabilang na ang pagtatayo ng mga modernong pasilidad tulad ng radar systems at mga landing strip na kayang mag-accommodate ng malalaking aircraft. Bagamat sinasabing para ito sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, marami ang nagtatanong kung ito rin ba ay isang paraan upang palawigin ang impluwensya ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabila ng kahalagahan nito, marami pa rin ang hindi nakakaalam sa mga base militar na ito. Ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng isla, malayo sa mga mata ng publiko. Ang ganitong klaseng lihim ay nagpapalakas sa mga haka-haka ukol sa kung gaano kalawak ang papel ng Palawan sa geopolitics, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit hindi lahat ay positibo ang tingin sa presensya ng militar sa Palawan. Ang mga lokal na komunidad, lalo na ang mga indigenous people, ay nakararanas ng epekto ng militarisasyon. Ayon sa ilang residente, may mga lugar na naging off-limits para sa kanila, na nagdudulot ng pagkawala ng kanilang access sa mga pangisdaan at lupang kanilang sinasaka. Ang tanong ng marami, sa kabila ng depensang iniaalok ng mga base militar, paano matitiyak na hindi nito naaapektuhan ang kabuhayan ng mga tao sa isla? Sa kasalukuyang panahon, patuloy na nananatiling mahalaga ang papel ng Palawan sa depensa ng bansa, lalo na't nananatiling aktibo ang sigalot sa West Philippine Sea. Ang isla ay hindi lamang isang harang laban sa mga potensyal na banta. Ito rin ay naging isang simbolo ng pagiging resilient ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa pambansang seguridad. Ang tanong na dapat sagutin, hanggang saan aabot ang papel ng Palawan sa depensa ng bansa? At gaano kahanda ang mga Pilipino sa mga implikasyon ng presensya ng militar sa kanilang last frontier? Sa gitna ng mga lihim na nakaimbak sa isla, patuloy na naghahanap ng kasagutan ng isang bansa sa pagitan ng seguridad at kontrobersya. Sa ilalim ng liwanag ng kasalukuyang tensyon sa rehiyong Asia-Pacific, ang Palawan ay muling napapansin bilang isa sa mga pangunahing lokasyon para sa mga modernong aktibidad militar. Hindi lamang ito isang depensa laban sa mga pandaigdigang banta, ngunit isa ring sentro ng kontrobersya dahil sa pinaghihinalaang kolaborasyon ng mga dayuhang militar sa mga base na itinatayo o ginagamit sa isla. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagbigay daan sa mga dayuhang Persa na magkaroon ng akses sa piling lokasyon sa bansa, kabilang na ang mga base militar sa Palawan. Sa mga ulat na lumalabas,
Tila ang mga estratehikong lugar tulad ng Puerto Princesa at iba pang remote na bahagi ng isla ay nilagyan ng mga makabagong pasilidad, kabilang ang radar systems, high-tech surveillance equipment, at mga airstrip na kayang mag-host ng advanced fighter jets. Sa isang dokumento mula sa Philippine Department of National Defense na inilabas noong 2023, nakasaad na ang mga pasilidad na ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na magbantay sa West Philippine Sea, lalo na sa mga pinag-aagawang isla sa Spratly Group. Subalit, hindi malinaw kung ang mga Pilipinong sundalo lamang ba ang aktibo sa mga base na ito o kung may presensya rin ng mga dayuhang sundalo. Ayon sa ilang mga mangingisda mula sa Palawan, may mga pagkakataong nakikita nila ang mga barkong pandigma na may bandila ng Estados Unidos na papasok sa mga lugar na tila restricted zones. Ang iba naman ay nagsasabing may nakikita silang mga dayuhang sundalo na nagsasagawa ng pagsasanay kasama ang Armed Forces of the Philippines. Gayunpaman, nananatili itong hindi opisyal na kumpirmado ng gobyerno. Ang usapin ng dayuhang kolaborasyon ay hindi limitado sa presensya ng mga sundalo o barko. May mga ulat din na nagmumungkahi na ang ilang teknolohiya na ginagamit sa surveillance ay direktang ini-sponsor o ibinigay ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas. Isang halimbawa, ang di umano'y pagtatayo ng long-range radar sa isang hindi pinangalanang lokasyon sa hilagang bahagi ng Palawan. Ang radar na ito, ayon sa mga eksperto, ay kayang makita ang mga aktibidad ng barko at eroplano hanggang sa kalapit na South China Sea. Sa kabila ng mga positibong epekto nito sa seguridad, marami ang nag-aalala kung ang ganitong kolaborasyon ay naglalagay ng bansa sa panganib na masangkot sa mas malalaking hidwaan. Ayon kay Dr. Elisa Rivera, isang eksperto sa international relations, kapag masyadong umaasa ang isang bansa sa tulong ng iba, maaaring magbunga ito ng kawalan ng tunay na kasarinlan sa paggawa ng desisyon. Hindi rin maiiwasan ang mga tanong mula sa mga lokal na residente. Sa isang bayan sa timog ng Palawan, may mga ulat ng dislokasyon ng mga pamilya dahil sa ginawang pagpapalawak ng isang airstrip. May ilan ding nagtanong kung bakit tila walang transparency sa kung ano ang nagaganap sa likod ng mga saradong tarangkahan ng mga base militar. Sa mga pinakahuling development, nananatili ang mga pagtutol mula sa ilang grupo tulad ng mga environmentalists at peace advocates. Anila, ang presensya ng mga dayuhang militar sa Palawan ay maaaring magdulot ng tensyon hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na rin sa pagitan ng mga Pilipino na nais ang mas independenteng pamamalakad sa mga ganitong proyekto. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, malinaw na ang Palawan ay nananatiling mahalaga sa estratehiya ng depensa ng Pilipinas. Ngunit sa likod ng mga high-tech na pasilidad at dayuhang kolaborasyon, nananatiling tanong kung para kanino nga ba ang depensa na ito. Hanggang saan hahantong ang relasyong ito sa pagitan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito? At higit sa lahat, ano ang kapalit ng tinatawag nilang proteksyon? Ayon sa mga ulat mula sa local conservation groups, ang mga pagsasanay militar sa ilang bahagi ng isla ay nagdulot ng pagkasira ng mga kagubatan at coral reefs. Sa isang pagsisiyasat noong 2022, napag-alaman na ang bahagi ng kagubatan sa munisipalidad ng Rizal ay napinsala dahil sa pagpapalawak ng mga military facilities. Ang clearing operations, ayon sa mga residente, ay nagresulta sa pagkawala ng tirahan ng endangered species tulad ng Philippine pangolin at Palawan hornbill. Ang Palawan ay isang ecological treasure, ngunit mukhang hindi isinasaalang-alang ang biodiversity nito sa gitna ng militarisasyon. Ani Dr. Isabel Gomez, isang marine biologist na nag-aaral sa epekto ng human activities sa Tuba-Taha Reef. Idinagdag pa niya na ang sonar equipment na ginagamit sa mga military exercises ay maaaring makapinsala sa marine life, lalo na sa mga balyena at dolphin na umaasa sa echolocation. Bukod pa rito, iniuugnay rin ang presensya ng mga military base sa pagbaba ng kita ng mga mangingisda. Sa ulat ng isang local fisherfolk association sa bayan ng Balabac, ang ilan sa kanilang traditional na fishing grounds ay idineklarang restricted zones matapos maging bahagi ng isang military training area. Ayon kay Mang Ramon, isang mangingisda sa lugar, nabawasan ang aming huli dahil hindi na kami makapangisda sa mga lugar na dati malaya naming napupuntahan.
Mahirap dahil ito ang pangunahing kabuhayan namin. Ang epekto ng militarisasyon ay hindi lamang limitado sa mga likas na yaman. May mga ulat din ng oil spills mula sa mga barkong pandigma na nakadaong sa mga military outposts sa Puerto Princesa. Ang mga ganitong insidente ay nagiging sanhi ng polusyon na nagdudulot ng matinding pinsala sa kalikasan, lalo na sa mga mangrove forests at seagrass beds na mahalaga para sa pangangalaga ng marine ecosystem. Sa kabila ng mga ulat na ito, iginiit ng Department of National Defense na ang kanilang mga aktibidad sa Palawan ay sumusunod sa mga environmental standards. Ayon kay Defense Secretary Rolando Santos, ang anumang construction o pagsasanay militar ay isinasaalang-alang ang kalikasan. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa DANR upang tiyakin na sustainable ang ating mga proyekto. Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay hindi sapat upang payapain ang mga grupong nangangamba para sa kinabukasan ng Palawan. Kabilang sa mga iminungkahi ng mga environmentalists ay ang mas mahigpit na regulasyon sa mga pagsasanay militar at ang paglalaan ng mas malaking pondo para sa restoration projects. Isinusulong din nila ang pagbuo ng isang independent body na magmomonitor sa epekto ng militarisasyon sa kapaligiran. Sa isang pulong noong nakaraang buwan sa Puerto Princesa, nagkaisa ang mga lokal na leader, NGOs, at ilang miyembro ng akademya na dapat isaalang-alang ang mas sustainable na approach sa militarisasyon sa Palawan. Ang seguridad ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat isakripisyo ang ating likas na yaman. Sa huli, ang kalikasan ang nagbibigay buhay sa ating lahat, ani Mayor Clara de Guzman. Sa kasalukuyan, nananatili ang tanong kung paano magbabalanse ang gobyerno sa pagitan ng pangangailangan para sa pambansang seguridad at pangangalaga sa kalikasan. Ang Palawan, isang yaman ng kagandahan at biodiversity, ay nagiging arena ng tensyon sa pagitan ng modernisasyon at konserbasyon, isang hamon na kailangang harapin ng mga nasa kapangyarihan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, ang Palawan ay naging sentro ng atensyon bilang pangunahing lokasyon ng mga operasyon ng Pilipinas upang bantayan ang mga teritoryong inaangkin nito sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang diplomatikong sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China, unti-unting lumilitaw ang estratehikong papel ng Palawan sa geopolitika ng rehiyon. Sa kabila ng kalayuan nito sa Maynila, ang Palawan ang pinakamalapit na isla ng bansa sa Spratly Islands, isang arkipelago na pinagtatalunan ng ilang bansa, kabilang na ang Pilipinas, China at Vietnam. Bilang frontliner ng Pilipinas sa hidwaang ito, ang probinsya ay naging tahanan ng ilang critical military infrastructures, kabilang ang mga radar system at surveillance facilities na idinisenyo upang subaybayan ang aktibidad ng mga dayuhang barko sa pinag-aagawang teritoryo. Isang ulat noong kalagitnaan ng 2023 mula sa Armed Forces of the Philippines ang nagsiwalat na may biglaang pagtaas sa presensya ng Chinese maritime vessels malapit sa Ayungin Shoal, isang shoal na tinuturing na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bilang tugon, iniulat na ang military forces na nakabase sa Palawan ay pinalakas ang kanilang maritime patrols gamit ang mga advanced drone at aircraft. Ang papel ng Palawan ay higit pa sa pagiging tagapagbantay. Ito ang ating pangunahing depensa laban sa anumang agresyon sa West Philippine Sea, pahayag ni Rear Admiral Antonio Cruz ng Philippine Navy. Idinagdag pa niya na ang bagong infrastructure sa Palawan, kabilang ang pag-upgrade ng mga landing strip at port facilities, ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na tumugon sa mga maritime threats. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatili ang banta mula sa mas malalaking puwersa sa rehiyon. Ayon sa maritime law expert na si Atty. Manuel Ramos, ang pagpapatibay ng presensya ng militar sa Palawan ay may epekto hindi lamang sa seguridad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa diplomatikong relasyon nito sa ibang mga bansa. Habang mahalaga ang depensa, hindi natin maikakaila na ang bawat hakbang na ginagawa sa Palawan ay sinusukat ng China bilang isang provocation. Paliwanag niya. Isa pang mahalagang bahagi ng usapin ay ang epekto nito sa mga lokal na residente. Sa bayan ng Kalayaan, na bahagi ng Palawan at pinakamalapit sa Spratly Islands, ang mga mangingisda ay nahaharap sa mga hamon dulot ng militarisasyon. Ayon kay Mang Berto, isang mangingisda, tuwing may tensyon sa dagat, kami ang unang naaapektuhan.
Minsan, hindi na kami makalapit sa mga lugar na dati naming pinangingisdaan dahil may presensya ng barkong pandigma. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa pakikipagtulungan sa mga international allies tulad ng Estados Unidos at Japan, ay naglatag ng mga plano para palawakin pa ang depensang pang-maritime sa rehiyon. Kabilang dito ang pagsasanay ng mga sundalo, pagpapadala ng modernong barkong pandigma, at pagbuo ng mga intelligence sharing agreements. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwalang hindi sapat ang mga hakbang na ito upang matapatan ang lawak ng kapangyarihan ng China sa rehiyon. Sa kabila ng lahat, ang Palawan ay nananatiling isang mahalagang aspeto ng estratehiya ng Pilipinas sa pagharap sa mga hamon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang hidwaan, ang isla ay nagsisilbing tagapagbantay hindi lamang ng territorial sovereignty ng bansa, kundi pati na rin ng dignidad nito bilang isang estado sa harap ng mas malalaking puwersa. Sa huli, nananatili ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang tensyon sa rehiyon? At ano ang papel ng mga nasa Palawan, mga sundalo, mangingisda at residente sa pagbibigay liwanag sa madilim na isyong ito? Habang umaasa ang bansa sa lakas ng Palawan, umaasa rin ang Palawan na marinig ang boses ng mga tao sa gitna ng sigalot sa dagat. Habang patuloy ang tensyon sa South China Sea, lumalabas ang Palawan bilang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may pangamba ang China sa estratehiya ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging tahimik at tila malayo sa sentro ng politika, ang isla ay tinaguriang dagat na pader ng bansa, isang depensang hindi basta-basta magigiba. Ayon sa isang military analysis mula sa Asia Pacific Strategic Institute, ang Palawan ay isang kritikal na lokasyon sa Asia dahil sa malapit nitong distansya sa mga mahahalagang sea lanes ng South China Sea. Ang isla ay hindi lamang nagsisilbing harang laban sa posibleng agresyon, ngunit isa rin itong pangunahing bahagi ng mas malawak na network ng depensa na tinutukan ng Pilipinas sa tulong ng mga kaalyado nitong bansa. Ayon kay Dr. Kenneth Liu, isang geopolitical analyst mula sa Hong Kong, ang Palawan ay isang strategic choke point. Ang sinumang may kontrol dito ay maaaring magsilbing tagapagbantay ng kalakalan at militar na aktibidad sa rehiyon. Sa mga nakalipas na buwan, nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng patuloy na presensya ng Chinese militia vessels sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, hindi umano ito nagpapakita ng lakas sa mga katubigan malapit sa Palawan dahil na rin sa pinakabagong modernisasyon ng mga base militar ng Pilipinas sa isla. Ang presensya ng mga missile defense systems, drone surveillance, at radar technology na iniulat na nakadeploy sa isla ay tila naging dahilan upang umiwas ang China na magpatupad ng agresibong hakbang sa bahaging ito ng karagatan. Ayon kay Commodore Ernesto de la Cruz ng Philippine Navy, ang Palawan ay isang fortress na naglalaman ng mga resources na makakapigil sa anumang hakbang na makakaapekto sa seguridad ng bansa. Hindi kailanman magkakaroon ng kontrol ang China sa katubigang sakop ng Pilipinas hanggat may Palawan, aniya. Ang isa sa pinakamalaking kinatatakutan ng China ay ang malapit na relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos at ibang mga kaalyado na nagbibigay ng access sa Palawan para sa joint military exercises at intelligence sharing. Kamakailan lamang, ang balikatan exercises ay isinagawa sa Palawan, kung saan ipinakita ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang kakayahang magresponde sa maritime threats gamit ang makabagong teknolohiya. Ang ganitong klase ng aktibidad ay tila nagpapahiwatig na ang isla ay hindi lamang simpleng depensa, kundi isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang alyansa. Bukod sa presensya ng dayuhang teknolohiya, ang Pilipinas mismo ay nagpatibay ng sarili nitong kakayahang militar sa pagtatayo ng Naval Operating Base sa Balabac, isang lugar sa dulong timog ng Palawan. Mas pinahusay ang kakayahan ng Philippine Navy na subaybayan ang galaw ng mga barko at eroplano sa South China Sea. Sa bawat hakbang na ito, nagiging mas mahirap para sa China na balewalain ang impluwensya ng Palawan sa rehiyon. Ngunit hindi lamang ito usapin ng militar. Ang geopolitical advantage ng Palawan ay sumasaklaw din sa ekonomiya. Ayon kay Dr. Liu, ang katubigan malapit sa Palawan ay mayaman sa langis at likas na yaman na nagbibigay ng dagdag na dahilan para sa China na ipagpatuloy ang kanilang reclamation projects sa Spratly Islands. Subalit, sa presensya ng Palawan,
nagiging limitado ang kanilang kilos, lalo na't patuloy ang presyon mula sa international community. Sa kasalukuyan, ang Palawan ay patuloy na nagpapakita ng kahalagahan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon. Ang tanong ngayon, gaano pa katagal hahawakan ng Pilipinas ang bentahe nito sa isla? Habang nananatiling malakas ang alyansa nito sa mga kaalyadong bansa, malinaw na ang Palawan ay hindi lamang isang likas na yaman, kundi isang sandata laban sa anumang banta na magmumula sa dagat. Habang ang China ay patuloy na nagpapalakas sa rehiyon, ang Palawan ay tila isang tinik na mahirap tanggalin sa kanilang plano.